kaya pala nanggagalit kayo kay Secretary Vince Dizon eh. Oh, nabuko pala kayo eh. May mga testigo pala si Secretary Vince eh. Oh, paano ba yan banat bay? Oh, kailangan i-debunk mo yung mga tao. Hindi kami ang kailangan yung i-debunk dito. Hindi si Secretary Vince Dizon ang kailangan yung i-debunk. Ang kailangan yung i-debunk yung mga tao nagrereklamo since 2019 pa nung sila'y nabaha sa Davao City. Oh, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw at sa bunbunan at sa makinis na ulo ni Kap Nino Barsaga. Shoutout ka pa, I love you, muawa. Nadamay na naman yung ulo ni Kapo. Hindi, di ba mga kababayan? Malinaw na malinaw dito na ang kalaban talaga ng mga Duterte yung mga Davaoenyo. Hindi po Manileño, hindi mga vlogger, hindi mainstream media, lalo-lalo na hindi ang administrasyon. Ang kalaban nila rito ay yung mga nagrereklamong Pilipino na Davaoenyo na hindi nila pinaligtas sa korupsyon. Yon ang kalaban nila. O, tuloy natin. Oo, nako, baka kaya pala may nagsasabing mag-ingat ka, Secretary Vince, na baka raw mapersilapid ka dahil sapul na, sapul eh. Walang kawala mga Duterte rito, lalo-lalo na yung 51 billion budget ni Pulong Duterte. O, tuloy natin. Oh, nakakalungkot daw, oh. Ayan po, narinig mismo ng mga kasama natin sa media doon. Oh, tama. Sabi niya, simula noong 2019 na nangyari na yan, wala silang nakitang ginawa doon sa kanilang area. Pwede po bang marinig? Yun oh. Pwede po yun. Pakisuyo nyo naman, Yuel, kung may audio to. May audio Kasi ang Maganda po marinig laking siguro natin yung mga kababayan mismo natin. Yung mga taga-natin. Kasi grabe yung talaga yung... Pero di ba may nangyari mahigit sa kanila. 50 billion pondo sa flood control yan? Yun po ang report, no, na ganun nga. So, ano naman po yan eh. Yan po ay tinitignan na ng ombudsman. Nako, yan. Yung mga dokumentong din yan. Oo. Pero para sa akin, ang kailangan makita ngayon ng mga kababayan natin dyan, yung agaran at mabilisang aksyon. Yun. Hindi naman tayo maghihintay na pitong taon na naman, wala namang mangyayari. Oh, tama. Parinig lang natin itong pinuntahan nyo na to Pitong taon yung hindi ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. Yun ang problema. Kitang-kita mo, mataas doon, dito mababa. Ba't hindi pa pinantayan nga? Kaya nga, correct. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na yung dahil yan, hindi magtagtag ganito eh. Totoo yan, kung di ninakaw yung pera. Nako po. Yun naman pala ninakaw eh. Di ba mga kababayan? Mainit si tatay doon tama naman si tatay, may punto naman si tatay doon. Shoutout sa iyo tatay na nakahubad. Nako. Baka mapag-initan ka dyan, papuntahan ka ni Pulong dyan. Ako po, mag-ingat-ingat kayo. Sa lahat po ng bumabati ko sa mga Duterte ngayon, dyan sa Davao City, na mga kababayan natin, ako mag-ingat-ingat po kayo. Dahil alam nyo naman, pag utak kriminal, it's a criminal. Baka mananaksak na naman ng bread knife yan. Iba pa naman yan si Pulong nananaksak ng bread knife yan, gagawin kang yan, tinapay niya. Yun naman pala mga kababayan, malinaw na malinaw Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, agarang aksyon. Pero hindi ibibigay yung pera, saan po? Sa baluarte ng Davao City. Yan po ay manggagaling mismo sa DPWH. Kasi ang nangyari noon binigyan siya ng budget 51 billion. At walang nangyari. At yan nga po, yung iimbestigahan sa ombudsman, ay naku, mahaba-habang laban ito ni Secretary Vince Dizon. Mga kababayan? Naku, ipagdadasal ka namin, Secretary Vince, dahil sabi nga ng mga banateros, sabi nga ng mga alipores, ng mga Duterte, mali daw ang kinalaban mo. Nagmamatapang ka daw, Secretary Vince. Ako para sa akin, hindi naman po nagmamatapang si Secretary Vince. Ginagampanan lang niya ang pinapatrabaho sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos dahil si Pangulong Bongbong Marcos po ang nagpaiwan kay Secretary Vince doon at check-upin yung dapat check-upin. Dahil galing nga po sila sa Davao de Oro at sa Davao City, mga kababayan. Diba? Yan nga po yung major assignment ngayon ni Secretary Vince Dizon upang
matapos po yung kalbaryo dyan sa Davao City. Ngayon, malaking sampal ito kasi. Ito kasi yung katotohanan. Kung bakit ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw itong si Pulong Duterte kay Secretary Vince at sa ating mahal na Pangulo at yung mga attack dog nila. Oh, bakit po sila ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Malaking sampal po. Pag yan ay napaganda ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, hindi ba? Oh, hindi ba tama tayo mga kababayan? Malaking sampal yan sa mga Duterte, especially sa tatay nilang karton na naging presidente ng bansang Pilipinas sa sa loob ng 6 na taon at hindi na full systematic ang kagandahan ng Davao City. Oh. Kung yan full systematic ang pagpapaganda diyan, bawat kanto, bawat tawag dito drainage, bawat kalsada, napakalaking accomplish sana noon sa mga Duterte. Ang kaso nga mga kababayan, eto nga po, tumatawag po si Tol Chris Ulo, mga kababayan ko, sandali lang, Hay ka muna, Tol. Bakit ko ba? Nakalay ko. Eto nga po, mga ka-analyze, maya. Ayan na, oras na kasi ng aming siesta, mga kababayan. Gaya nga ng sabi namin kagabi. Ganyan po kami, gabi-gabi may banding kami. May mga midnight snack kami. National Karton, tatay mong karton dutae, di ba? Extra ingat din kayo, Vengador Family, PBBM Warrior. Ayan, maraming salamat po sa mga nagdadasal sa amin. Kami, sabi nga namin, kung kami ay mauunahan, mga kababayan, bahala na po ang Panginoon Diyos. At least, meron po kaming naiwan na magandang legasiya ang aming mga sinisigaw dito tungo po sa maayos at matiwasay na bansang Pilipinas, kagaya po ng pinaglalaban at tinataguyod ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang totoo po niyan, tayo po ang totoong magpapaganda ng bansang Pilipinas. Kung tayo po ay sosuporta tungo sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Kayang-kaya po natin baguhin ang bagong Pilipinas kasama ng ating mahal na Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa pong 2 taon para po pagandahin at isulong yung karapat-dapat para dito po sa ating mga kababayang Pilipino na nalulugmok po dahil sa mga korupsyon ng mga kongresista, ng mga senador, ng mga ng mga tawag dito, ng mga mamaya na to natawag ng mga kontraktor, ng mga engineer, nararapat lang na sila ay kilusin na. Dapat silang kalusin na po. Dahil bakit po? Dahil eto na nga po at pinakikilos na ni Pangulong Bongbong Marcos isa-isa na pagandahin ang flood control project ng bawat sektor. Okay? Pakinggan po natin, pakinggan pa natin to, mga kababayan. Pero dapat walang ganito So yung mga taong nandoon talagang sasama ang loob. Alam nyo, Tama. Alam niya yung solusyon Oo, alam mo, kikwento ko yan, yung residente na kausap kong yan. Alam mo, talagang madudurog ang puso mo, Catherine Catherine. Nako. Alam mo kung anong ginagawa niya habang nagsasabi siya sa akin, nagsusumbong siya sa akin. Yung mga uniforme ng anak niya, hinuhukay niya. Kasi nga, Nabaw na. Oo, sa putik, putik-putik iniisa-isa niya yung uniforme, yung mga damit ng mga anak niya. Can you imagine mangyari sa yun? Kaya nga pinagalitan ko yung DE doon. Sabi ko, bakit wala kayong ginawa dito? Kasi yung DE, kahit na bago siya, hindi ba, ang punto ko lang, dapat naman, nangyari na yan noong 2019, dapat inaksyonan nyo na kagad. Tama, that's the point. Alam nyo na, Paano posibleng bang mangyari yun. anong John, hindi kasi nakita ng buhay. Ba't sinasabi ng residente na Ganito, kung makikita nyo, merong portion dyan. Ayan, Ma'am Pia, shoutout po, Yung kabyon, yan ang mga preferred natin ngayon na form of protection sa mga community. Kasi yan, mas matibay at mas mura pa. Yung mga gabyon, ginagamit yan. Nung mga olden times pa ng mga Romano, ginagamit yan. Matibay talaga yan. Mga bato yan, pinagdidikit-dikit. Pero,
imbes na simento na yung tubig, dinadaanan. Kaya madaling masira yung simento eh. Kasi hinahampas ng tubig. Walang ina-absorb niya lahat ng force ng tubig. Yung gabyong kasi, yan. Makikita niyo dyan. Yung tubig dumadaan dyan. Yes. Permeable na tawag nila. Ibig sabihin, mas madaling daanan, hindi madaling masira. Yes. Ako sa Cebu, yung mga nasira ng tino, na mga simento, pinakita natin, gabyon na. Gabyon na. So, ang problema, may mga gabyon dun sa dulo. Salamat ma'am Ele ha. Almost 2 meters Shoutout po. Salamat. Pero yung dike na simento, mas mababa. So, ang sabi ko dyan, ba't hindi Ma'am M. Suzuki, shoutout po. Simple lang yun, hindi naman mahirap gawin. Ano po sabi nung mga taga-DB doon? Ba't hindi daw Hindi daw nag-aaga. Go. Naku po, turuan na to. Turuan na. Sabi nila, wala daw ganung project. Sabi ko sa dami-daming binuhos dyan. Oo. Hindi man nga abuti ng 100 milyon yung... Correct. Pero may sinasabi po ang sumagot sa inyo, si Ma'am Jo, Congressman ayan, Paolo shoutout Ma'am Jo. Duterte. Ang sabi niya, kayo may kasalanan niya sa DPWH. Di ba nakita niyo may statement niya? Well, tama naman yun. DPWH naman may kasalanan. Opo. Pero, sino ba ang naglagay ng mga pondo doon? Tama. So, kung ang problema kasi sa atin, Katunying, Jerry, ito yung, kaya nagagalit ang mga kababayan natin eh. Pagka may problema, ang unang ginagawa ng iba, Ayan, Batman, shoutout. Magsisisihan tayo. turuan, magsisisihan. Para sa akin, imbes na yun ang gawin, ba't di na lang tayo magtulungan, di ba? Local government, national government, kongresista, mayor, kung sino man. Pero teka Konsehal, muna, barangay captain. linawin nga natin, yung matagal nang naririnig na 52 billion pesos na flood control projects na ibinuhos yan sa Davao. Confirm ba yun? Na-check Yun ang report, no? Yun ang report. At Yun. nasa datos, ano? Pero yan po pinapasa naman po natin yan lahat sa mga law enforcement agencies. Pero dito sa sitwasyon dito ngayon sa Talomo, ang kailangan gawin ng DPWH dito ay yun ang ginagawa natin. Mabilis at agarang aksyon para naman hindi sasabihin ng mga kababayan natin, ito na naman, maghihintay na naman ba tayo ng 7 years? Kaya nga. Uulit na naman ba to? Pero sabi nyo, ang sagot sa inyo ng mga DPWH doon, district engineer, walang ganun project. Walang ganun. Di ba? Walang programa para i-address since 2019. Ito na nga. Yan. Wait lang ha, Secretary Vince ha. Bago kabakbakan na naman ng mga banateros, babakbakan muna natin sila. Sabi kasi ni Banat Bay, mga kababayan, sa live niya nung nakaraang araw, no? Masyado mahaba ko i-play natin, maraming pa sa kalye si Banat Bay, no? According po kay Banat Bay, sa live niya, bakit daw ngayon sinisita? Bakit daw ngayon nagngangangaw-ngaw, nagyayabang itong si Secretary Vince Dizon? Meron na raw tapos na raw ang plano niyaan, matagal na. Yun ang mga sinasabi ni Secretary Vince Dizon, yun na nga matagal na 'Di ba? Matagal na, Banat Bay. At tumitistigo dito ang mga district engineer na wala daw planong ganon. Yun naman pala malinaw na malinaw sa district engineer, bakit hindi mo bakbakan? Banat Bay. Yung mga district engineer, ng Davao City. Sa pool. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan Naliligo sila sa sarili nilang kumukulong mantika. Malinaw na malinaw. Ang sinabi ng mga district engineer, according sa kanila, wala pong planong ganon. Wala pong binigay na plano ang mga kongresista, especially si Pulong Duterte, na pinagbigyan or naka-allocate kay kay Pulong Duterte yung 51 billion pesos. Mga banateros, Banat Bay? Di para kang nilalagnat na binuhusan ng malamig na tubig yan. Banat kasi ng banat, yan ang mahirap kay Banat Bay, mga kababayan. Sa gunggong na tampalasang kutong lupa na ito. Banat ng banat, nababanatan ka tuloy. Nababanatan tuloy kayo. Lumalabas dito na sinungaling si Pulong Duterte. Sinungaling yung sinasabi niyong master plan. Wala naman palang master plan ulitin natin para malinaw. Ulitin natin baka sabihin fake news
Sabi ni Banat Bay, fake news yan. 52 yata, 52 billion pesos Pakinggan na natin, flood ha? control projects na ibinuhos dyan sa Davao. Confirm ba yun? Na-check Yun ang report. No, yun ang report. Oh, yun ang report. Yun ang nasa datos. Ano? Pero yan po ano naman pinapasa naman po natin yan lahat sa mga law enforcement agencies. Pero dito sa sitwasyon dito ngayon sa Talomo, ang kailangan gawin ng DPWH dito ay yun ang ginagawa natin. Mabilis at agarang aksyon para naman hindi sasabihin ng mga kababayan natin, ito na naman, maghihintay na naman ba tayo ng 7 years? Uulit na naman ba to? Pero ang sabi nyo, ang sagot sa inyo ng mga DPWH doon, district engineer, walang ganun. No. Walang programa. Walang programa. Since 2019. Ito na Since 2019. Ito rin ang nakita ko sa Gensan. Yung sa Opo. Makar. Na binahan naman nung linggo. Alam mo, kung titignan mo yung ilog, tsaka yung tulay, kung ako'y tumayo dun sa ilog, aabot ko yung tulay. Ganun na. Correct. Kababaw na, silted na. Ibig sabihin, talagang walang dredging and kinonfirm, pati dito sa Talomo, may 10 taon na daw, walang nakikitang dredging dyan. Kaya talagang mababa. Ayun babaw mga kababayan. Saka may experience na. Kung nangyari, ito, nakita, walang ulan, galing sa bundok ang tubig. Tama. Mangyayari ulit. Saan ba dadaan ng tubig kung galing sa bundok? Ayusin yung dadaanan. Ayusin natin. Pag-aimin natin yung dadaanan, itaas natin. Alam mo, isa paano, yung dike na sinasabi kong mas mataas, tinanong ko yung mga residente doon, kumusta naman po yung mga bahay doon sa mas mataas? Sabi nga, sir, alam mo, hindi masyado. May nabaha pa rin, pero hindi kamukha nung dito sa amin. So, inaabot pa pala, Tama. nasa taas. kita mo, talagang Grabe, yun. And gagawin na natin yan ngayon. Kahit pa paano, maiibsan yung epekto. So, ang ginagawa ngayon ng DP dyan ay desilting, dredging. Kahapon, dumating na, I think nandiyan po sa inyo ngayon. Sa, Dumating na yung mga equipment natin kahapon. Yun. 24 hours Yun later. naman pala Nandun yung mga equipment natin, nagtatrabaho na. Tapos, by next week, magsisimula na yung Yun. pag-aangat nung dike. Yan, sisimulan na po according kay Secretary Beans, no? Sisimulan na po yung dike, gagawa na po kasi nakakaya naman kay Pulong nakakaya kay Pulong mga kababayan. May master plan daw may master plan pala bakit hindi alam ng DPWH 2019 pa, wala naman daw. Wala nagawa. Yaan ang napapala ng mga sinungaling tampalasan sa gobyerno. Diba? Saan yung 51 billion? Yan ang aabangan natin. Ako po. Diyan naman papasok, mga kababayan. Diyan naman papasok si Ombudsman Rimulya. Diba? Diyan papasok po si Boying Rimulya, mga kababayan. Siyempre, after ni Secretary Beans, bakbakan si Secretary Beans dito, babakbakan naman nila ngayon si Boying Rimulya, mga kababayan. Ganunan yan diba? Ganyan yung mga, mga kuto, mga garapata ng mga Duterte. Anak ng tatlong pakitong-kitong na may ketong talaga, no? Asaan na yung 51 billion? Ngayon, sampal na malaki ito, mga kababayan, sampal na malaking ito sa mga Duterte, especially kay Pulong Duterte. Bakit po? Dahil walang nangyari doon sa flood control project, 51 billion, pinakang malaki sa kasaysayan, sa history ng Kongreso ang nakatanggap ng ng isang allocate budget dito po sa Davao City. Kauna-unahan po yan, mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas. Subalit 2019, binaha na pala. Palakpakan ng mga kupal na yan. Ang lakas mangupal, ayan na ang simula ng kalbaryo, ng ng mga Duterte. No, mama, eto na pala, ang beautiful lady natin, si Ma'am Chaicher ng si Reza Force. Ayan, si Reza Force, shoutout sa inyo. Ayan, thank you so much kapag like and share ng ating live. Ayan, Sweet Chai Cherry. Di ba? Ayan, kung merong dyan, mga kailangan nating jakita magsabi ka lang Ma'am Chaicher, para po maano natin. Di ba?
Nakakagalit naman talaga yun, mga kababayan eh. 'Di ba? Biruin mo, 51 billion budget. Allocate budget yun, direkta kay Pulong Duterte. Tapos sumihirit si Pulong Duterte ngayon. Bakit daw hindi pinondohan? Kupal. Kupal. Di ba? Magaling kang kupal ka. Gusto, babudgetan pa mga kababayan. Para easy money na naman ang hayop. Di ba? Ang animal. Palibasa pa, palayot-yot ka na lang, 'di ba? Hindi mo pa inaayos ang trabaho mo, yot-yot ka ng yot-yot. Sana malasing ka, mamagabetlog mo. 'Di ba, mga kababayan? Karmahin sana tong yot-yot man na to dahil matakaw sa kepwalo to eh. 'Di ba? Kaya naman kailangan natin tutukan ito. Napakalaking boxing match ito, mga kababayan, ng henerasyon. Vince Dizon versus Pulong Duterte. The national budget of all time. No, the most corrupt budget of all time. The 51 billion. The 51 billion of Duterte administration. Flood control issue. Now na! Sanggala. Abangan natin to, mga kababayan, Kaya naman maraming gigil na gigil kay Secretary Vince Dizon ngayon. Kaliwat kanan nakikita ko, mga kababayan eh. Nakikita ko yung mga attack dog ng mga Duterte ay galit na galit po kay Secretary Vince Dizon at di umano nagyayabang daw si Secretary Vince. Wala kayong magagawa. Humingi ng tulong ang taong bayan diyan sa Davao City. Ang kalampagin nyo, ang kalabanin nyo, yung mga Davaoenyo. 'Di ba, mga kababayan ko? Banatbay. Ang banatan mo, yung DPWH, mga DPWH engineer diyan na naglaglag kay Pulong Duterte. Yan ang bakbakin mo. Wag si Secretary Vince, wag si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yan, itutuloy yan ni Pangulong Bongbong Marcos at magiging sampal sa mga amo mong karton. Di ba, mga kababayan, malinaw na malinaw po ang hangarin ng ating mahal na Pangulo. Walang halong politika. Servisyon totoo lamang. Dahil natutulog po ang budget sa Davao. Natutulog ang 51 billion allocate budget ng Davao. Baka eto tanong ko lang. Tanungin nila lang natin, mga kababayan. Wala naman siguro masama, magtanong tayo. Pulong Duterte, yan ba ay isa? Yung 51 billion, kinaltasan mo ba yan para pang bili ng 7-Eleven? Ng anak mo, nagtatanong lang kami, ha? Baka mapi ko na naman yung mga banateros dyan. Lalo-lalo na yung tirador ng 13 anyos dyan, yung manyakol na pedophile. Epstein ng Pinas yan. Yan ang Epstein, di ba? Epstein ng Pinas yan. Kasi ang amo nga niyan kasi si Kibulok. Mahirap sa mga mahirap sa mga bagong sibol na bata. Sabi nga ni Paring Yolo, di ba? Sumisibol pa lang yung suso, hindi pa nireregla. Si J. Guevara, tinira na. Patay gutom. Di ba? Manang-mana kayo sa tatay nyong karton na namiminger ng katulong. Biruin nyo, katulong na binaboy pa, di ba? Si Pulong na mananaksak pag hindi nakayot-yot. Di ba? Grabe talaga mga amo nyo, may mga pinagmanahan talaga kayong mga banateros. Sino kaya susunod na may issue sa inyo sa bata? Mga manyak! Di ba, mga kababayan, kailangan Pulong Duterte, kailangan mong magpaliwanag hindi sa amin, hindi sa sambayan ng Pilipino, o hindi sa mga kapwa mo Davaoenyo. Di ba, mga kababayan? Kami, hindi naman kami affected Di ba? Taga Manila kami. Yung mga taga Davaoenyo, yung mga kapwa natin Pilipino, na
na kailangan ng paliwanag kung saan napunta yung 51 billion pesos allocate budget direct to GAA to Pulong Duterte. Para maganda yon, ano? Para maganda yon. Parang magiging makasaysayan yon na hearing, mga kababayan. Magandang ano to, boxing match to, mga kababayan, ha? Magandang boxing match to. You're right there, idol. Chat pig, ew, that liar looks like a pig. Sabi ni Aise Septimo. Shoutout sa'yo. Ganun talaga ang mga Duterte, mga defensive, no? Wala naman binanggit na pangalan no? Masyadong defensive, affected agad si Pulong na sumagot agad. Wow, guilty yarn. Sabi ni Baste, ano ka ba? Huwag ka nga mag-guilty. Nahalata tayo. Na-stress na ako. Kuya naman na-stress na ako. I hate you na. Nai-stress yung magkakapatid Hindi pa binigyan ng pangalan. Pumipiyok na. Partida guys, wala pa pong pangalan na binanggit si Secretary Vince. Pumiyok na. Ay, nako, talaga naman, dinaig pa si Cayetano. Si Cayetano, nilapagan na ng ebidensya, di ba? Saka pumiyok, si Pulong, hindi pa nababanggit ang pangalan, inako na. Inako na, mga kababayan ko. No? Ay, kaya naman aantabayan natin to, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, antabayan na natin itong na ito, Antayin nating high blood din si Barbie. Kasi pumapayat na achieve yarn te. Chenes. Iba talaga mga Duterte, no? Achiever yan. Achiever yarn. Taray, Diyos mio, pawisan ako sa inyo, mga DDS, mga digong nyo, no? So, ayun, mga kababayan, no? Naka isang oras na po tayo may get at mag-aalas 12 na rin. It's time for Vengador Siesta. At I think nasa GC na sila. Tingnan ko nga. Nag-aantay na sila. Tingnan natin kung meron ng mga tao sa kuweba ng Vengador. Ayan. No? Ayan po. Salamat mga kababayan ko. At salamat po sa mga salamat po sa mga nagpalipad. At sa mga magpapalipad pa, no? Maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, sa BMB admin, maraming salamat. And of course, ating Ceresa Force, okay? Ceresa Force, okay? Shoutout po sa inyo. Cervera forever. Thank you so much. Ang mga solid kabengador natin, magmula noon hanggang ngayon, maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulong, si PBBM. At maraming salamat. Matulog po tayo ng matiwasay at may ngiti sa ating mga muka at kilay. Pero huwag kayong magkikilay, dapat si Basti lang daw magkikilay. Malandi yarn. So, ayan mga kababayan, maraming salamat. Mga ka-BBM, mga ka-loyalista. Ayan, magkita-kita po tayo for another live streaming, another live na naman bukas. Ayan, peace out mga kababayan. Thank you so much. And have a great one, everyone. Mwah, chup, chup. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later.